Hello mga ka-MMM Reviews, andito na naman tayo sa ating Chapter 3 ng I Became the King by Scavenging, so bago ko simulan ang video, huwag mo munang kalimutang mag-like at pindutin ang notification bell para sa susunod na kabanata, salamat po. So konting recap sa nakaraang video, nalaman natin na nakapatay si Ye Qing ng isang spirit wolf at nag-level up ang ating bida. Ngunit sa hindi inaasahan ay level 1 max ito. Pero hindi niya alam na ang bago niyang cap ang yarihan ang pinakamalakas at kinatatakutan sa mundo. Makikita natin dito na ni-recycle ni Ye Qing ang mga patay na spirit wolf at nakatanggap ng 2 attribute points. Simula daw ng ona niyang na-recycle ang spirit wolf ay nakatanggap siya ng isang abilidad ng spirit dash. At pagkatapos niyang i-recycle lahat ng mga bangkay ng spirit wolf ay unti-unting nadadagdagan ang kanyang attribute points. Dito naman ay sinabi niya na mas marami daw silang makukuhang mga bagong points kung dun sila papunta at sumang-ayon naman ang kaniyang kaibigang kamay at ni-recycle niya ito, pagkatapos naman ay tiningnan niya ang kanyang system status. Makikita natin dito na ang ating bida ay level 1 max at level 1 lahat ng kanyang skills maliban sa agility na level 4, meron siyang 111 na points at hindi niya alam kung anong skills ang kanyang patataasin. Napangiti na lang siya at napasabi na kung ganon ay gagawin na lang niyang pantay-pantay ang pagbahagi sa kanyang points, at yun nang naging level 20 lahat ng kanyang mga skills. Pumunta na nga tayo sa next panel. Makikita natin dito na may kinakalaban sila Boy Apoy at si Boy Shield na 2 spirit wolf habang sinusuportahan sila ni 4-Eye sa likod at napabagsak nila ito. Nagsalita naman si Boy Shield tungkol sa ating bida na totoo ba daw na nag-level up ang lalaking yun at napalitan ang kanyang trabaho. Ito daw ay isang trabaho na hindi pa niya nakikita kung maganda ba o hindi. Nagsalita naman si 4-Eyes na taon-taon daw ay may mga nagpapalit talaga ng mga trabaho kahit maganda ang kanilang buhay katulad nila at yung mga matataas sa kanila ay hindi na kailangan magbago ng trabaho. Karamihan daw sa nagpapalit ng trabaho ay isang mahina at nakakatawa. Humirit naman si Boy Apoy na ang pinakamataas na level ni Ye Qing ay level 1 at isa daw siyang F-rank, at mas malakas pa daw ang level 0 sa kanya, wala man lang daw pinagbago. Naghanda na nga silang tatlo at wag na daw nilang isipin pa yun, ang mahalaga ay maging kalmado sila. May nakita silang butas at pumunta nga sila doon at pag-akyat nila ay may nakita silang malaking ugat na parang isang halimaw, at parang kinakabahan si Boy Shield sa kanyang nakita at napanganga si Boy Apoy. Ang mission pala nila ay hanapin ang kanilang pakay dito, at natagpuan na daw nila. Ang pangalan pala ng grupo nila ay The Falcon Hunter Group. Nagsalita naman ang kanilang kasama, bakit daw may maliit na burol at paano daw napunta sa isang mall lalo na sa 5th floor. Nilapitan nito ni 4-Eyes ang isang halimaw at nagtanong kung naubos ba ang diwa ng halimaw na ito ng isang uri ng mahika. Sa kanilang pagpunta doon ay madadatnan lang daw nila ang isang mahinang level na zombified wolves. Ang Falcon Group daw ay isang rank B. Nakakapagtaka daw dahil lahat ng kanilang kalaban ay parang patay na. Pero hindi nila alam na yun talaga ang balak ng mga halimaw na magkunwari. Nabigla naman sila dahil may lumabas sa lupa ng mga halimaw, nakahawak sa paa ni Boy Shield at hindi lang daw sila ang andito. Makikita natin dito na ibinalitang napansin ang isang abyssal gate na lumitaw sa isang mall at sa Shenzhen City. Hindi pa nalaman kung AOB rank ba ito, pero ang kabuohang nawawalang tao na pumasok dito ay nasa mahigit 207, at ang Falcon Group ang naatasang pumasok dito. Bumalik nga tayo kung saan sumigaw si Boy Shield na umatras muna sila dahil hindi nila alam na isa pala yung ambush at naloko daw sila. At umatake na nga ang mga halimaw. Ginamit ni Boy Apoy ang kanyang kapangyarihan, at sinunag ni Boy Apoy ang mga halimaw at bakit daw hindi nila napansin na may mga halimaw sa lupa at napakadami daw nito. Nagsalita si Boy Shield na ang mga halimaw daw ay nakaharang sa kanilang daan. Umaatake daw ang halimaw sa pamamagitan ng pagkagat nito. Muntik na sana silang matamaan ng isang malaking ugat, pero nakaiwas sila dito. At nabigla si Boy Shield dahil ang totoong makakalabang halimaw nila ay isang ugat na may 3 mata o isang high-level abyssal man-eating plant. At halos isang A-rank monster. Napasigaw na lang si Boy Apoy dahil may nakita siya sa taas ng halimaw, at yun nang may 2 parang halimaw na assassin at paatake sa kanila. Sa next panel nga ay makikita natin dito na hindi pa tapos si Ye Qing sa kanyang pag-recycle sa mga bangkay sa Spirit Wolf.
May isang notification na lumabas at naka-achieve daw siya ng isang Novice Scavenger's milestone dahil sa pag-recycle niya ng 50 na Spirit Wolf. May isang black hole na parang lagayan ng mga matatanggap niyang rewards, bigla siyang ginanahan dahil isa daw itong reward, at ilang minuto ay lumabas ito at isa palang ordinary dagger. Biglang nawala ng gana si Ye Qing sa reward, dahil isa lang daw itong ordinaryong dagger at kahit daw level 1 max lang siya ay basura pa rin daw ang kanyang matatanggap, at hindi nada nakakagulat. Nagulat ang ating bida dahil may narinig siyang boses at parang may nakita daw siyang papalapit sa kanya at yun nangga sa hindi inasahan ay isa pala itong halimaw. Natakot si Ye Qing dahil papunta ito sa kanya at inatake siya nito, pero naiwasan ito ni Ye Qing dahil sa kanyang agility skills. Napasalita na lang ang ating bida na montik na daw yun at akala niya na mamamatay na siya dun. Pero pakiramdam daw niya na mas maliksi na ang kanyang katawan at dahil daw yun sa pagdagdag niya sa kanyang attribute points. Natuwa ang ating bida, at kailangan daw niya maging pinakamalakas. Sa hindi inaasahan ay umatake ulit ang halimaw sa kanya at naiwasan naman ito ni Ye Qing, nagamit niya ulit ang kanyang agility at parang lumakas daw ang kanyang katawan. Habang nakatayo si Ye Qing, ginamit niya ang kanyang abilidad na Spirit Dash at inatake niya ang halimaw gamit ang kanyang kamao. Isa nada siyang job changer at hindi nada siya katulad nung level 0 pa siya at walang damage at tumilapon ng halimaw sa pader dahil sa kanyang pagsuntok dito. Habang natomba ang halimaw sa pagkakasuntok ni Ye Qing, nagkaroon ito ng triggered strength na 20. At napurohan niya ito, nag-increase ang kanyang physical damage sa 100%. Ang version daw ng kanyang sarili, ay nag-improve daw at malayo na ang pagkakaiba sa dati. Biglang napansin ni Ye Qing ang system notification na nagkaroon pala siya ng 20 points na intelligence. Dahil daw dito ay pwede niyang malaman kung ano ang kahinaan ng mga halimaw. Biglang tumayo ang halimaw at isa pala itong parasitized human essence level. At ang kahinaan nito ay isang apoy at ang kanyang leeg. Sumigaw ang halimaw at biglang inatake ang ating bida. Naiwasan ng ating bida ang atake ng halimaw at nag-slide siya sa ilalim nito. Hindi napansin ng halimaw na nasa likod si Ye Qing na may sinabi na ang leeg pala nito ang kahinaan. Kinuha ni Ye Qing ang kanyang natanggap na dagger at ginamit niya ito at pinutol niya ang leeg ng halimaw at nagkaroon ng triggered lock na 20, at ang ordinaryong dagger ay na-activate ang bleeding effect nito. Sa wakas naputol niya ang ugat na nagko-control sa halimaw at napatay niya ito. Nagkaroon ng nakakalasong dugo ang kamay ni Ye Qing dahil sa pagputol niya sa leeg nito. Pero na-activate ang kanyang constitution ng 20% at hindi siya tinabla ng lason. Naging masaya si Ye Qing dahil ito daw ang ona niyang pagpatay sa halimaw na hindi nasasaktan, di tulad sa nakaraang Spirit Wolf na nasaktan siya. Napag-isip niya na i-recycle ang parasitized human, at may lumabas na system notification na nakumplito niya ang pag-recycle sa halimaw at nakakuha na naman siya ng bagong abilidad na Toxic Evolution. Ang epekto daw nito ay maganda. Halimbawa kapag na-poison si Ye Qing ang poison ay hindi tatalab sa kanya sapagkat mag-iiba ang epekto nito at makakatulong daw sa gagamit nito. Tiningnan ni Ye Qing ang kanyang natanggap na abilidad at kanya itong ginamit. Nakatanggap si Ye Qing ng 5 allocatable points dahil sa bago niyang abilidad. Tiningnan ni Ye Qing ang kanyang system status at may kinuha siyang item card na isang buti ng potion at mataas ang laso nito. Inactivate niya ito at titingnan daw niya kung ano ang magagawa ng Toxic Evolution, at gusto niyang malaman kung ano ang epekto nito. Hindi nangga nagdalawang isip si Ye Qing at ininom niya ang lason at sa hindi inaasahan ay hindi nga tumalab ang lason sa kanya sapagkat napalitan ito ng healing effect. Gumaling dahil sa effect ng kanyang abilidad na Toxic Evolution, at lumabas ang system notification na lahat daw ng kanyang skills attribute ay nag-double. Ang epekto daw nito ay aabot ng 10 minuto. Sinabi ni Ye Qing na nararamdaman daw niya na lumakas siya dahil sa kanyang bagong abilidad. Tiningnan ni Ye Qing ang kanyang system status at naalala daw niya nung dinagdagan niya ang kanyang intelligence, at baka daw makatulong ito sa kanya na malaman ang mga nakatagong information sa kanyang mga kalaban. At yun nangga nilagay ni Ye Qing ang kanyang natanggap na 5 attribute points sa intelligence. Makikita natin dito na lahat ng kanyang attribute skills ay tumaas ng 40. Maliban sa intelligence tumaas ito ng 50 dahil sa epekto ng kanyang bagong abilidad na Toxic Evolution,
habang tinitingnan ng ating bida ang kanyang system status may mga halimaw na pala sa kanyang likuran at bigla niya itong napansin. Napasabi na lang ang ating bida na meron pa pala siyang nakaligtaan na halimaw at napakadami daw nito. Ang halimaw ay papunta sa direksyon ni Yeching. Sa mga nakaarang taon ang tawag daw sa kanya ng mga tao ay isang pasanin sa lipunan, pabigat at isang basura, walang kwentang tao. Ito daw ang mga tinatawag sa kanya ng mga mapanghasgang tao. Pero ngayon sa kanyang sitwasyon ay pwede nada niyang sabihin na, siya si Yeching, isang scavenger, at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa mga halimaw. So dito na natatapos ang chapter 3 ng I Became the King by Scavenging. Salamat sa panunood. Huwag mong kalimutang mag-like at pindutin ang notification bell para sa next chapter ng I Became the King by Scavenging. Dito lang sa MMM Reviews.